Sa episode na ito, talagang sobrang pagod ko. Isang taon na yata ang lumipas mula nung huling pamamangka ko. At masasabi ko, nanibago talaga ako. Hindi ko matukoy yung dati kong spot, kaya mga huli ko, maliliit. Sa simula pa lang, pagsakay ko ng bangka, ramdam ko na. 15 minutes pa, sagwanan. Doon na tayo. Sobrang na-miss ko lang talaga ang dagat. Ang gusto ko lang naman, makatikim ng sariwang isda. Yung ikaw mismo nakahuli. Welcome to my office. Matagal-tagal na rin bago ko nakabalik sa dagat. Dito pa rin sa Lumanyag, sa Lian, Batangas. Galing ako sa inyo eh. Wow, sabi nga nakuha niya ako sa akin ang buwan. At kagaya ng dati, bangka pa rin kuya to ang ginagamit ko. Marami naman bangkang di motor dito, pero mas trip ko talaga yung Tisagwan. Mas ramdam mo kasi yung adventure. Sinamantala ko na rin dahil maganda ang panahon, maaraw. At sa bandang Patanghali, naobserbahan ko lumalakas ang hangin, pero habagat naman, wala problema. Yun lang. Ang problema ko ngayon, ang pambideo ko, cellphone. Dati ang gamit ko GoPro. Ang daling gamitin nun, madaling i-setup. Kaya lang, nakatatlong GoPro na ako ha. Lahat yun nagretiro na. Hindi kinaya yung mga adventure ko eh. Siguro sa susunod, pagka medyo kumita, bibili ako. DJI naman yung Osmo. Ang ganda nung gamitin. Lumanyag. Okay. Ang spot na pupuntahan ko, palaot yan. Aabutin ng kulang-kulang 1 oras. Welcome to my office. Sawa na ako sa ilog. Pinaka-paborito ko ito. Dagat. Mula pagkabata hanggang ngayon. Ito yung sinasabi ko ha. Ikalawa lang ang ilog. Pinaka-paborito ko sa lahat. Yan. Hindi ko matukoy yung aking ano. Sayang. Sorry mga ka-office ha. Hindi na ako nakapag-video. Ang hirap talaga ng sitwasyon. Hindi ko natukoy yung dati kong pinagkakawilan. Pagod na rin ako kasasagwan. Ano yung mga huli ko? Mga bisugo. Oh, maganda yan. Eh, bato ka ano eh. Tabag doon yung buhanginan. Yan lang yung huli ko. Kada lipat, lawit. Hanggang sa tinanghali na ako. Eh, sa ganyan sitwasyon talagang tatama rin ka na mag-video. Baka meron pa dyan. At, butiki. O, ayan. Kahit butiki, pinatulang ko na. Hindi ko matukoy yung dati kong spot, kaya mga huli ko, maliliit. Alas 6:30 nung umalis ako. Nakabalik ako, alas 10:30 na. 4 na oras na pakikibaka sa laot. Grabe talaga ang pagod ko. Ayoko nang kwentahin kung magkano ginastos ko ha. Yun ay tatanong. Dahil ko sa pamain pa lang, abonado na ako. Yan oh, pwedeng pang ulam na rin eh. Pero sa mga mahilig mga will, hindi ko na ipapaliwanag. Alam na nila yan. Kahit gumastos, kahit napagod, masaya pa rin. At para kompleto ang adventure na ito, lulutuin natin isang masarap na tanghalian. Dito sa bakuran ko, kung pansigang lang, halos kompleto na. Yung kangkong na yan, sa baba lang namin, sa ilog, mabilisan na ito. Pagdating ko kanina, nag-unlaw lang ako at nagbihis. Gutom na talaga ako, pero tiniis ko na lang. Ang sikreto kasi sa masarap na isda, yung sariwa. Kahit na anong klase pa yan, kahit na anong luto. Eh kung ipagpapabukas ko pa ito, ilalagay sa freezer, sayang. Yung hirap ko kasi kanina, gusto kong tapatan ng napakasarap na tanghalian. Ang tawag sa amin nito sa Sibuyan inasluman. Pwedeng kalamansi o pwedeng kalamyas. Alin man dun. Ang kagandahan kasi sa lutong ito simple lang. Madaling lutuin, maraming gulay. Pagkulo niyan, pwede mo nang ihalo ang isda, timplahin, ibuhos ang pang-asim, at syempre, yung pinakahuli, yung kangkong. Sabihin mo na kahit sa restaurant ka pa kakain, hindi ko tagpapalit ito. Alam mo, kapag namuhunan ka ng pagod, ng pera, ng panahon, palagay ko wala nang masasarap pa. Ganyang kasarap ang pagkain kapag galing sa iyo yung pinagpaguran. And that's all for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood and welcome to my office.